Sa panghimagas, talaga namang makatululaway. Tayong mga Pilipino, basta't kainan, wala raw inuurungan. Kaya naman ang negosyong pagkain kahit saan, in na in. Pero alam nyo ba mga kapuso na ilan daw rito may lihim? Kabilang kaya rito ang kinakain ninyo? Sa utos na ipinalabas ng Department of Trade and Industry o DTI, dapat lahat ng pagkain na nakasaad sa menu, VAT inclusive. Kasama na ang VAT. Nire-reiterate niya isang price tag including VAT. Tapos sinasabi niya na isa talaga ang presyo at kailangan incorporated lahat dito. Ito. Pan-seared fish fillet with princess sauce. $2.95. Okay, wala. Hey! Salamat, iho. Para mas lalong maging malinaw sa inyo ang ibig namin sabihin, bibigyan po namin kayo ng halimbawa. Ang inorder ko pong pagkain kanina ay fish fillet na may sauce. Ang presyo dito sa menu, 295 pesos. Ang presyo dito sa bill na babayaran ko, 295 pesos din. Tama po yun. Pag mas mataas ang presyo sa bill kesa ng sa menu, dahil sa VAT, lalong-lalo na, bawal po yun. Ang pwede lang idagdag sa presyo ay ang service charge. Noong nakaraang taon pa ipinalabas ang kautosang ito, pero may hindi pa rin sumusunod tulad na lang ng ilang kainan sa lungsod Quezon. Noong Martes, ang pinagsanib ng puwersa ng DTI at ng investigador muling nag-ikot sa lungsod Quezon. Ano ho ibig sabihin ng plus-plus? Ma'am, dati po Masusing inalam bawat presyo ng kanilang pagkain. Dapat kasi may pinapakita silang yung paper ba na, ganitong fancy, kailangan ganito, tsaka kailangan may time. Kung meron siyang allowance, allotted dun sa mga owner, kailangan ganito na lahat, ganyan. Kayo na dapat isa lang po yung price tag, na dapat po yung presyo natin inclusive of that. Ayan, huling-hulis ang kanilang paglabag. This month po, magkakaroon kami ng menu revision. So, bali, yung bago naming menu, that's inclusive of VAT. Ang ilan sa kanila, akala yata makalulusog pa. Sabihin, Violation po na binigay po niya ng DTI. Sir, I'm really sorry sir, pero we're not in the capacity to answer questions right now. Sa ginawang inspeksyon, kumpirmadong may mga pasaway. Hindi ako naman pinagkasit ko po namin. Kamakailan lang pati ang mga kainan sa pinakamalaking mall sa Pilipinas hindi nakaligtas sa panlasa ng DTI. Kinalugad ang buong pasyalan para inspeksyonin ang mga kainan. Kasi yung violation natin yung DAO 4, Section of 1999, which is price of law. Habang ibinibigay ang warning notice sa ilang mga kainan, nakakalat ang ibang miyembro ng inspection team sa buong mall. kung first offender, initial po siya ng formal charge in violation of DAO 4 or DAO 10. Pinapapunta po siya sa opisina ng DTI at nagkakaroon po sila doon ng hearing. Pwede po sila pumirma ng voluntary compliance, tapos nagkakaroon din po yan ng penalties and administrative fines. Ilan sa mga nahuling restaurant ay nangakong susunod na sa ipinag-utos ng DTI. For the meantime lang. For the meantime, para may magamit kami sa guest namin this morning. And then, I went na to the printing na. Nagpa-print na ako ng Kailan po ba in-expect ni Reyes mo yung bago? Bumaba lang ako ngayon. Hinihintay ko na nga siya actually eh. For example, ang price tag kailangan inclusive of VAT, pero maaaring hiwalay ang service charge saka local government tax. Sa apat na raang kainang na inspeksyon ng DTI, 20% sa kanila ang hindi nakatupad sa VAT inclusive policy. Kung maliit po kayo, mas maliit din yung penalty. Pero usually ang penalty natin dito, based dun sa nakikita natin universe ng restaurants, capitalization na around 5,000, pero per branch. So, kunwari, 10 po branch nyo, 10 beses po kayo nahuli, di 10 beses din po ang inyong fee na po bayaran. Para akong ninanakawan. Pag malaki yung bill na babayaran ko doon sa presyo na nakalagay doon sa menu nila.
Mga kapuso, wag lang po tayo basta kakain at magbabayad. Isama nyo na rin ang pag-iimbestiga. Sakaling may alam kayong paglabat sa patakarang ito, isumbong agad sa Department of Trade and Industry o sa Investigador.